Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 28:10-15. Umalis si Jacob sa Beer-Siba at pumunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik-manaog doon. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at sa timog. At ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo." Ang bahay ng Diyos. Tinawag ni Jacob ang lugar na kanyang tinulugan na bahay ng Diyos at pintuan ng langit dahil napagtanto niya na tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. Kung saan naroroon ang presensya ng Diyos, iyon ay bahay ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit, ngunit siya ay nagpapakababang tumingin sa mga nasa lupa. Ang Panginoon ay higit na mataas sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kaluwalhatian sa itaas ng kalangitan. Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos na nakaupo sa itaas, na nagpapakababang tumitingin sa kalangitan at sa lupa? Awit 84, 1-4. Napakaganda ng tahanan mo, o Panginoon ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Maging ang maya ay nakakatagpo ng bahay at ang layang-layang ay ng pugad para sa kanya, na mapaglalagyan niya ng kanyang inakay, o Panginoon ng mga hukbo, sa mga dambana mo, Hari ko at Diyos ko. Mapalad silang naninirahan sa bahay mo, na laging umaawit ng pagpupuri sa iyo. Hindi dahil sa gusali. Napakaganda ng tahanan ng Panginoon, hindi dahil sa gusali, kundi dahil doon siya ay pinupuri. Siya ay nananahan sa gitna ng papuri ng kanyang bayan. Ang kataas-taasan ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay. Gaya ng sinasabi ng propeta, "Ang langit ang aking luklukan at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin?" sabi ng Panginoon. "O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ang aking kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito?" Ang presensya ng Diyos ay nasa puo kung saan siya ay sinasamba at pinupuri. Diyos ang dahilan kung bakit ang isang araw sa kanyang mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Efeso 4:22-28. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapagdayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan.
Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang nagnanakaw ay huwag lang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Isuot ang bagong pagkatao. Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat tayo'y namatay na at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Kaya't ang dapat nating ibihis ay ang ating bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Sa paraang ito ay mararanasan natin ang pananahan ng Diyos sa atin dahil tayo ay ginawa niyang kanyang templo. Tayo ay templo ng Diyos dahil ang Espiritu Santo ay naninirahan sa atin. Mateo 9:2-7. Dinala nila sa kanya ang isang lumpon na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang ilan sa mga iskriba ay nagsabi, "Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos." Ngunit palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, ay sinabi niya, "Bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Sapagkat alin ba ang mas madali, ang sabihing pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihing tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan, kaya't sinabi niya sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. Tumindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Una, ang pagpapatawad ng kasalanan. Tayong lahat ay nagkasala. Tayo ay mga sisidlan na hindi maaaring panahanan ng Diyos. Ngunit ibig ng Diyos na tayo ay panahanan niya. Upang mangyari ito, ibinigay niya ang kanyang anak bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ang Panginoong Hesus, ang kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang pagbibigay ng Ama ng kanyang anak at ang pagsunod ng anak sa Ama ay kusang ginawa ng Diyos nang walang partisipasyon ang tao. Ito ang dahilan kung bakit upang pagalingin ang lumpo, ang unang sinabi ng Panginoong Hesus ay, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Sa pagsasabi nito, nagpatotoo ang Panginoong Hesus na siya ay may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Ikalawa, ang pagpapagaling. Ang Panginoong Hesus ay may otoridad na magpatawad at magpagaling. Una, ang pagpapatawad dahil siya ay naparito upang tayo ay tubusin ng kanyang dugo at mapatawad ng ating kasalanan. Kalakip ng katubusan at pagpapatawad ang pagpapagaling. Si Jesus mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus, kinakailangang ito ay ating tanggapin at tugunin. Hindi gumaling ang lumpo hanggang hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan,
at umuwi ka sa bahay mo. Kahit ang Panginoon ay may otoridad na magpagaling, maaaring hindi gumaling ang lumpo kung hindi siya tumindig. Hindi siya titindig kung hindi siya nananalig. Ngunit dahil siya at ang kanyang mga kasama ay nanalig, siya ay tumindig at tinanggap niya ang kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.